Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Reading and Literacy, Grade 1, Quarter 3, Week 1, Day 1. Our topic for today is about identify words that function as naming words in the text. This is Teacher Aika, your online teacher. Let's start! Learning objectives. At the end of the lesson, the learner can A. Articulate consonants and vowel sounds in reading words. B. Identify words that function as naming words in the text. C. Recognize vocabulary referring to community. D. Note important details of the characters in the story. Nakarinig ka na ba ng kwentong tungkol sa komunidad? Tungkol saan ito? Oo, nakarinig na ako ng kwento tungkol sa komunidad. Ito ay tungkol sa pagtutulungan ng mga tao sa paglilinis ng kanilang paligid upang maging maayos at ligtas ang kanilang pamayanan. Ano ang ginagawa mo upang matandaan mo ang mga detalye ng kwentong iyong binabasa? Tatandaan ko ang mga detalye ng kwento sa pamamagitan ng maingat na pagbasa, pagkuha ng mahahalagang pangyayari, at pagsulat o pagsasalaysay muli ng aking nabasa. Sa pagbabasa o pakikinig ng kwento, mahalaga na tandaan ang mga detalye tulad ng mga tauhan, tagpuan, problema, solusyon at katapusan. Sa nakaraang markahan ay natutunan ninyo ang mga salitang tungkol sa paaralan. Sa mga aralin natin sa markahan na ito ay matututo kayo ng mga salita na tungkol sa pamayanan. Narito ang mga salita na mababasa ninyo sa libro. Parke, parke. Basura, basura. Pamayanan, pamayanan. Aklat, aklat. Ang mga salitang ito ay mga pangalan. Alin sa mga salitang ito ang pangalan ng lugar, bagay o pangyayari? Parke, pangalan ng lugar. Basura, pangalan ng bagay. Aklat, pangalan ng bagay. Pamayanan, pangalan ng lugar. Mayroon ba ditong pangalan ng tao at hayop? Sagot, wala po. Basahin nating muli ang mga salita. Ano ang panimulang tunog ng mga ito? Ano ang huling tunog ng bawat salita? Number 2, basura. Panimulang tunog, B. Huling tunog, A. 3. Aklat. Panimulang tunog, A. Huling tunog, T. 4. Pamayanan. Panimulang tunog, P. Huling tunog, N.
Tingnan ninyo ang mga larawan at tukuyin ninyo kung alin sa mga salita ang pangalan ng bawat larawan. Ang parke ay isang lugar na mapuno at maaaring pasyalan ng mga tao. Ang balabal ay inilalagay ng tao sa kanyang leeg kung malamig. Ang pamayanan ay kinabibilangan ng mga pamilya at tahanan. Ang aklat ay ang mga babasahin na ating binabasa. Ang mga basura ay ang mga pinagbalatan ng mga kinakain natin na maaaring nabubulok o di nabubulok. Sa ating pagbasa ng kwento ay maging handa tayo sa pamamagitan ng pagbubukas ng isip sa pangyayari at ang kaugnayan ng mga ito sa isa't isa. Kilalanin ang tauhan, tukuyin ang kanyang mga katangian. Tandaan ang kanya o kanilang naging suliranin at ang naging solusyon sa suliranin na ito. Tukuyin din ang katapusan ng kwento. Basahin natin ang kwento ni Didi. Isang araw, may isang maliit na aso na napadpad sa bakuran ng paaralan. Siya ay kulay puti at may tali pa sa leeg. Tinawag siya ng mga bata na Didi. Tuwing uwian, palaging sumasama si Didi sa mga bata. Nakikipaglaro siya, tumatakbo at minsan ay tumutulong pa sa pagbabantay ng mga gamit. Dahil dito, naging malapit ang mga bata kay Didi. Ngunit isang araw, hindi na dumating si Didi. Hinanap siya ng mga bata, ngunit hindi nila makita. Napag-alaman nilang siya pala ay muling kinuha ng kanyang tunay na amo. Nalungkot ang mga bata dahil namimiss nila ang kanilang kaibigan. Sa huli, natutunan ng mga bata na kahit saglit lang nilang nakasama si Didi, masaya silang nagkaroon ng isang tapat at mabuting kaibigan. Mga tanong tungkol sa kwento. 1. Sino si Didi? Sagot, isang aso na nakilala ng mga bata. 2. Paano siya nakilala ng mga bata? Sagot, napadpad siya sa bakuran ng paaralan. 3. Ano ang palaging ginagawa ni Didi kasama ng mga bata? Sagot, nakipaglaro at sumasama sa kanila araw-araw. 4. Bakit nawala si Didi? Sagot, kinuha siya ng kanyang tunay na amo. 5. Paano nagtapos ang kwento? Sagot, nalungkot man ang mga bata, tinanggap nila at inalala ang masasayang sandali kasama si Didi. Ngayon na tapos na ang ating kwento, ilarawan natin si Didi. Ano-ano ang mga salita ang makapaglalarawan sa kanya? Maaring sagot, si Didi ay mabait at matyaga sa mga bata. Mahal siya ng mga bata sapagkat mayroon siyang malasakit sa kanila. Sa kwento ay nabanggit na nakikita ni Didi ang mga bata sa parke ng pamayanan. Paano inilarawan ang pamayanan? Kung ikukumpara si Didi sa isang katulong sa pamayanan, ano kaya ang hanap buhay niya? Paano inilarawan ang pamayanan? Sagot, ang pamayanan ay lugar ng pagtutulungan. Kung ikukumpara si Didi sa isang katulong sa pamayanan, ano kaya ang hanap buhay niya?
Sagot, kung si Didi ay may hanap buhay, siya ay tagabantay. Narito ang mga pangungusap sa kwento. Kapag walang pasok ay pumupunta ang mga bata sa parke. Kapag walang pasok ay pumupunta ang mga bata sa parke. Ang parke ay makikita sa malaking lungsod. Ang parke ay makikita sa malaking lungsod. Madaming dalang aklat si Didi. Madaming dalang aklat si Didi. Nakita ng mga bata ang balabal ni Didi. Nakita ng mga bata ang balabal ni Didi. Nilinis ng mga bata ang mga basura. Nilinis ng mga bata ang mga basura. Ang mga salitang nakapula ay mga pangalan. Alin sa mga ito ang pangalan ng tao, lugar, bagay, pangyayari, o hayop? Didi, pangalan ng tao o hayop. Dito ay hayop kasi aso siya. Parke, pangalan ng lugar. Lungsod, pangalan ng lugar. Aklat, pangalan ng bagay. Balabal, pangalan ng bagay. Basura, pangalan ng bagay. Maraming dalang aklat si Didi. Ang ilan sa mga ito ay mayroong mga sumusunod na pamagat. Mga pamagat, ang mga ibon, ang kaarawan ni Ana, ang dagat asul, ang mahiwagang baul. Ano-ano ang mga pangalan sa mga pamagat na ito? Punan natin ang chart. Tao, Ana. Bagay, baul. Hayop, ibon. Lugar, dagat. Pangyayari, kaarawan. Gaya ng mga pamagat sa mga aklat ni Didi, maraming lugar na makikita sa pamayanan. Ano-ano ang mga ito? Sino ang makikita sa mga lugar na ito? Anong mga bagay ang makikita sa mga lugar na ito? Ano ang mga pagdiriwang na nagaganap sa mga lugar na ito? Punan natin ang chart. Tao, guro, tindero, pulis, doktor. Bagay, aklat, mesa, bola, sasakyan. Hayop, aso, pusa, ibon, isda. Lugar, paaralan, palengke, simbahan, parke. Pangyayari, piyesta, kasal, graduation, palaro. Magpakita ng mga salita na magsasabi ng pangalan ng tao, bagay, lugar, pangyayari at hayop na makikita sa paaralan. Punan natin ang chart. Tao, guro, punong guro, mag-aaral, janitor. Bagay, mesa, upuan, aklat, lapis. Hayop, pusa, aso, ibon. Lugar, silid-aralan, palaruan, aklatan, kantina. Pangyayari,
flag ceremony, pagsusulit, program, meeting. Balikan ang kwentong binasa. Magtala ng 5 pangalan mula sa kwento na hindi pa nailagay sa mga naunang gawain. Sagutan natin. Tao, amo, bata, guro, mag-aaral, kaibigan. Bagay, tali, aklat, balabal, bag, lapis. Lugar, paaralan, bakuran, silid-aralan, lungsod, parke. Hayop, aso, pusa, ibon, isda, manok. Hatiin ang klase sa grupo. Bawat grupo ay bubunot ng lugar sa pamayanan o komunidad. Magtatala sila ng mga bagay, lugar, pangyayari, hayop at tao sa napiling lugar. Narito ang chart na pagsasagutan. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Reading and Literacy, Grade 1, Quarter 3, Week 1, Day 2. Our topic for today is about infer character feelings. This is Teacher Aika, your online teacher. Let's start! Learning objectives. At the end of the lesson, the learners can A. Sound out words accurately. B. Recognize vocabulary referring to community. C. Read high-frequency words. D. Infer character feelings. E. Retell stories heard. Balikan natin ang kwento ni Didi. Ano ang mga pangyayari na natandaan mo sa kwento? Sagot, natandaan ko sa kwento na si Didi ay isang aso na nakita ng mga bata sa paaralan. Palagi siyang nakikipaglaro at sumasama sa kanila. Ngunit isang araw, nawala siya at nalaman ng mga bata na kinuha siya ng kanyang amo. Sa huli, natutunan nilang maging masaya dahil nagkaroon sila ng isang tapat na kaibigan. Ano-ano ang naging damdamin ng tauhan o mga tauhan sa mga naibigay na pangyayari? Sagot, nang una nilang makita si Didi, natuwa ang mga bata. Nang palagi na siyang nakikipaglaro, masaya at nagagalak sila. Nang biglang nawala si Didi, nalungkot at nag-aalala sila. Nang malaman nilang kinuha siya ng amo, nanghihinayang sila. Sa huli, nang maalala nila ang masasayang sandali, nagpasalamat at nagalak sila. Sa pagbabasa ng kwento, nakakabasa tayo ng mga pangyayari. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng damdamin ng mga tauhan. Mayroong masasaya at malulungkot na pangyayari na nangyayari sa tauhan na nagbibigay sa kanya ng iba't ibang emosyon. Sa nakaraang aralin, ay natukoy ninyo ang mga katangian ng tauhan. Babalikan natin ang kwento at ang mga damdamin ni Didi sa iba't ibang bahagi ng kwento. Isa-isahin din natin ang mga bahagi ng pamayanan na naipakilala sa kwento.
Narito ang mga salita na nabasa ninyo sa libro na ating binasa noong nakaraang araw. Parke, parke. Basura, basura. Balabal, balabal. Pamayanan, pamayanan. Aklat, aklat. Balikan nga ninyo ang panimulang tunog ng mga salitang ito. Sabihin din ninyo ang panghuling tunog ng mga salitang ito. Number 1, parke, parke. Panimulang tunog, p, p, p. Huling tunog, e, e. Number 2, basura, basura. Panimulang tunog, b, b, b. Huling tunog, a, a. Number 3, balabal, balabal. Panimulang tunog, b, b, b. Huling tunog, l, l, l. Number 4, aklat. Panimulang tunog, a, a. Huling tunog, t, t, t. Number 5, pamayanan, pamayanan. Panimulang tunog, p, p, p. Huling tunog, Ngayon ay punan natin ang mga pangungusap ng angkop sa mga salita. 1. Ang mga aklat ay nasa silid-aklatan. 2. Ang mga basura ay dapat itapon sa tamang basurahan. 3. Maraming tao ang naninirahan sa pamayanan. 4. Ang parke ay puno ng puno. 5. Nagsuot ang babae ng balabal dahil malamig. Sa aking muling pagbasa, tukuyin ninyo ang mahahalagang pangyayari sa kwento. Itala ninyo ang naging damdamin ng mga tauhan sa mga pangyayaring naitala. Mga sitwasyon. 1. Hindi pa nakikilala ni Didi ang mga bata. Sagot, damdamin. Nagtataka si Didi. Ang mga bata ay curious o nagtataka. 2. Nakita ni Didi ang mga bata. Sagot, damdamin. Natuwa si Didi. Ang mga bata ay nagalak na may bagong nakita. 3. Naging kaibigan ni Didi ang mga bata. Sagot, damdamin. Masaya at maligaya si Didi at ang mga bata. 4. Nagkasakit si Didi. Sagot, damdamin. Malungkot at nag-aalala ang mga bata. Mahina si Didi. 5. Nalaman ng mga bata kung saan nakatira si Didi. Sagot, damdamin. Nalungkot sila dahil mawawalay kay Didi, ngunit natutong tumanggap.
Balikan natin ang kwento. Sabihin mo kung ano ang pinakamahalagang pangyayari. Huwag kalimutan na kapag nagbabalik sa kwento, kailangang maipakilala muli ang tauhan, tagpuan, suliranin, solusyon at katapusan ng kwento. Basahin natin ang kwento ni Didi. Isang araw, may isang maliit na aso na napadpad sa bakuran ng paaralan. Siya ay kulay puti at may tali pa sa leeg. Tinawag siya ng mga bata na Didi. Tuwing uwian, palaging sumasama si Didi sa mga bata. Nakikipaglaro siya, tumatakbo at minsan ay tumutulong pa sa pagbabantay ng mga gamit. Dahil dito, naging malapit ang mga bata kay Didi. Ngunit isang araw, hindi na dumating si Didi. Hinanap siya ng mga bata, ngunit hindi nila makita. Napag-alaman nilang siya pala ay muling kinuha ng kanyang tunay na amo. Nalungkot ang mga bata dahil namimiss nila ang kanilang kaibigan. Sa huli, natutunan ng mga bata na kahit saglit lang nilang nakasama si Didi, masaya silang nagkaroon ng isang tapat at mabuting kaibigan. Tauhan, si Didi at ang mga bata. Tagpuan, bakuran ng paaralan o lungsod. Suliranin, nawala si Didi at hindi na dumating. Solusyon, nalaman ng mga bata na kinuha siya ng kanyang amo. Katapusan, natutunan ng mga bata na tanggapin ang pagkawala ni Didi at masaya silang nagkaroon ng tapat na kaibigan. Balikan natin ang ilan sa mga kwento na natalakay natin sa klase. Itala natin ang tauhan, tagpuan, problema, solusyon, at wakas. Mula sa mga pangyayaring ito, ano-ano ang naging damdamin ng tauhan? Narito ang talaan ng isa pang damdamin na maaaring maramdaman ng mga tauhan sa kwento. Ang nagagalak ay nakakadama ng labis na tuwa. Ang nagagalak ay nakakadama ng labis na tuwa. Ang nasasabik ay umaasa sa isang magandang pangyayari. Ang nasasabik ay umaasa sa isang magandang pangyayari. Ang nag-aalala ay nakakadama ng takot at lungkot. Ang nag-aalala ay nakakadama ng takot at lungkot. Ang nanghihinayang ay nalulungkot sa hindi pagkatupad ng isang bagay. Ang nanghihinayang ay nalulungkot sa hindi pagkatupad ng isang bagay. Ang nanghihilakbot ay nakakadama ng labis na takot. Ang nanghihilakbot ay nakakadama ng labis na takot. Ano-ano ang mga kwento na nagpaparamdam ng ganitong damdamin sa mga tauhan? Sino ang gustong magbahagi? Nagagalak ang kaarawan ni Ana. Masaya ang mga tauhan sa handaan. Nasasabik ang paglalakbay ni Juan. Sabik ang tauhan na makita ang bagong lugar. Nag-aalala si Pagong at si Matsing. Nag-aalala si Pagong sa mga plano ni Matching. Nanghihinayang ang alamat ng pinya. Nanghihinayang ang ina sa ugali ng anak. Nanghihilakbot ang higante sa gubat. Natakot ang mga bata sa higante.
Ipapakita ko sa inyo muli ang talaan ng mga damdamin. Magbigay kayo ng halimbawa para sa bawat damdamin na nakatala. Malungkot. Naiwan si Pedro dahil hindi siya nakasama sa laro. Malungkot. Masaya. Nakatanggap ng regalo si Ana sa kanyang kaarawan. Masaya. Nagagalak. Nakita ni Maria ang matagal ng kaibigan. Nagagalak. Natatakot. Umalingaw-ngaw ang malakas na kulog kagabi. Natatakot. Naiinis. Paulit-ulit na binubura ni Juan ang kanyang sulat dahil nagkakamali siya. Naiinis. Pumili ka ng isang kwento na gustong-gusto mo at punan ang mga patlang sa chart. Isulat ang pamagat, tauhan, tagpuan, problema, solusyon, wakas, damdamin ng tauhan sa bawat bahagi ng kwento na naitala. Narito ang halimbawa. Pamagat, si Didi ang aso ng mga bata. Tauhan, Didi, mga bata at amo. Tagpuan, paaralan at bakuran. Problema, nawala si Didi at hindi siya nakita ng mga bata. Solusyon, nalaman ng mga bata na kinuha siya ng kanyang amo. Wakas, natutunan ng mga bata na tanggapin ang pagkawala ni Didi at masaya silang nagkaroon ng tapat na kaibigan. Narito naman ang damdamin ng tauhan sa bawat bahagi ng kwento na naitala. Tauhan, natuwa ang mga bata kay Didi. Tagpuan, masaya silang naglalaro sa paaralan. Problema, nalungkot ang mga bata nang mawala si Didi. Solusyon, nakaunawa ang mga bata nang malaman ang katotohanan. Wakas, nagpasalamat ang mga bata at nagalak sa alaala ni Didi. Hahatiin ang klase sa mga grupo. Manonood ang grupo ng isang animated video tungkol sa komunidad na walang salita o sulat. Tutukuyin ng bawat grupo ang mga bahagi ng kwento at kanilang damdamin sa mga natukoy na bahagi. Magiging handa ang bawat grupo na magbahagi sa klase. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Reading and Literacy, Grade 1, Quarter 3, Week 1, Day 3. Our topic for today is about read high-frequency words about community. This is Teacher Aika, your online teacher. Let's start! Learning objectives. At the end of the lesson, the learner can A. Substitute individual sounds in simple words to make new words. B. Read high-frequency words about community. C. Read fluently. Nakakita ka na ba ng truck ng bumbero? Paano mo to ilalarawan? Sagot, oo, nakakita na ako ng truck ng bumbero. Malaki ito, kulay pula, may malakas na sirena at may mahahabang hose na ginagamit
sa pag-apula ng apoy? Bakit mahalaga na alam ng mga tao sa pamayanan kung saan tatawag kung may mga sakuna? Sagot, mahalaga na alam ng mga tao sa pamayanan kung saan tatawag kapag may sakuna upang agad silang matulungan at maiwasan ang mas malaking kapahamakan. Sa pagbasa ng kwento sa araw na ito, tingnan ninyo kung ano ang gagawin ng mga tao sa pamayanan. Sa araw na ito, ay tutukuyin ninyo ang mga mahahalagang detalye ng kwento. Ilalarawan natin ang mga tauhan sa kwento. Magbabasa kayo ng mga salita na may kaugnayan sa pamayanan. Gagamit kayo ng mga salitang naglalarawan upang ilarawan ang mga tauhan at mga pangyayari sa kwento. Narito ang mga salita na mababasa ninyo sa kwento natin ngayong araw. Bumbero, bumbero. Truck ng bumbero. Truck ng bumbero. Sunog, sunog. Pamayanan, pamayanan. Sakuna, sakuna. Narito ang mga pangungusap na makakatulong sa inyo na matukoy ang ating mga salita sa talasalitaan. 1. Inapula ng mga bumbero ang sunog sa opisina ng punong bayan. 2. Ang truck ng bumbero ay puno ng tubig. 3. Nagsimula ang sunog sa gitna ng gubat. 4. Ang aming pamayanan ay binubuo ng napakaraming kabahayan. 5. Ang sakuna gaya ng baha at lindol ay nakakapinsala ng mga bahay at gusali. Bumbero, bumbero, bumbero. Truck ng bumbero, truck ng bumbero, truck ng bumbero. Sunog, sunog, sunog. Pamayanan, pamayanan, pamayanan. Sakuna, sakuna, sakuna. Sa ating pagbabasa ng kwento ay maging handa tayo sa pamamagitan ng pagbubukas ng isip sa pangyayari at ang kaugnayan ng mga ito sa isa't isa. Kilalanin ang tauhan, tukuyin ang kaniyang mga katangian. Tandaan ang kanya o kanilang naging suliranin at ang naging solusyon sa suliranin na ito. Tukuyin din ang katapusan ng kwento. Ang sunog sa pamayanan. Isang mainit na hapon, biglang may usok na lumabas mula sa bahay ni Mang Lito. Mabilis na kumalat ang apoy at nagdulot ito ng takot sa buong pamayanan. Agad na tinawag ng mga kapitbahay ang mga bumbero. Dumating ang malaking truck ng bumbero na puno ng tubig. Hindi nag-atubili ang mga bumbero na pasukin ang nasusunog na bahay. Habang ang ilan ay nagbuhos ng tubig, ang iba naman ay tumulong na ilikas ang mga tao. Matindi ang naging sakuna, ngunit dahil sa tapang at mabilis na aksyon ng mga bumbero, naapula rin ang apoy. Natuwa at nagpasalamat ang buong pamayanan sa kanila.
Sa kabila ng takot at pinsalang dulot ng sunog, nagkaisa ang mga tao sa pagtutulungan. Natutunan nilang maging handa at laging mag-ingat upang hindi na maulit ang ganoong pangyayari. Tanong 1. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Sagot, ang pangunahing tauhan ay ang mga bumbero. 2. Ano ang naging suliranin ng tauhan? Sagot, ang naging suliranin ay ang malaking sunog sa pamayanan. 3. Sino ang tumulong upang masolusyonan ang problemang ito? Sagot, ang mga bumbero ang tumulong upang apulahin ang apoy at iligtas ang mga tao. 4. Paano nagwakas ang kwento? Sagot, nagwakas ang kwento nang naapula ang apoy at ligtas ang pamayanan. 5. Ano ang naramdaman ng mga tauhan sa katapusan? Sagot, natuwa at nagpasalamat ang mga tao at sila ay naging mas handa at nagkaisa. Balikan natin ang kwento. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Sagot, si Mang Lito, ang mga bumbero, ang mga kapitbahay, at ang mga tao sa pamayanan. Narito ang ilan sa mga salita na magagamit sa paglalarawan ng tao. Mabait, masunurin, madasalin, masayahin, maalalahanin, tahimik, mapagkumbaba, mapagmalaki, magulo. Mga tauhan sa kwento. Mang Lito, masunurin at tahimik dahil nakinig siya at nagpaligtas. Mga bumbero, matapang, mabait at maalalahanin. Sila ay tumulong at nagligtas ng tao. Mga kapitbahay, mapagmalasakit at mabait dahil agad silang tumawag ng tulong. Mga tao sa pamayanan, masayahin at mapagkumbaba, nagpasalamat at nagkaisa pagkatapos ng sakuna. Ang mga salitang naglalarawan ay ginagamit upang bigyan ng katangian ang mga tao, bagay, lugar, hayop at pangyayari. Balikan natin ang bawat pahina ng ating libro. Sa bawat pagbuklat ko ng pahina ay pumili kayo ng isang tao. Magbigay kayo ng isang naglalarawan para sa taong ito. Halimbawa, bumbero, matapang. Basahin ang mga pangungusap tungkol sa binasang kwento. Bilugan ang mga salitang naglalarawan sa bawat pangungusap. Sagutan natin. 1. Malinis at maganda ang katawan ni Billy. Mga sagot, malinis at maganda. 2. Matapang ang mga bumbero na tumulong kay Billy. Sagot, matapang. 3. Takot ang mga tao sa nakitang apoy. Sagot, takot. 4. Malaki ang apoy na pinuksa ni Billy at ng mga bumbero. Sagot, malaki. 5. Masaya ang mga tao sa nagawa ni Billy. Sagot, masaya.
Ulitin natin ang mga salitang may bilog. Malinis, maganda, matapang, takot, malaki, at masaya. Mga bata, hahatiin kayo sa mga grupo. Pipili ang bawat grupo ng isang kwento. Mula sa kwentong ito, kumuha kayo ng isang pahina at pumili ng isang tauhan. Pagkatapos, isulat ninyo ang isang salitang naglalarawan sa napili ninyong tauhan. Halimbawa, tauhan, bumbero. Naglalarawan, matapang. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Reading and Literacy, Grade 1, Quarter 3, Week 1, Day 4. Our topic for today is about express ideas about community. This is Teacher Aika, your online teacher. Let's start! Learning objectives. At the end of the lesson, the learner can A. Use vocabulary words referring to community. B. Infer characters' feelings and traits. C. Express ideas about community. Ano ang nararamdaman mo kapag nakikita mo ang mga katulong sa pamayanan? Maaaring sagot, masaya ako kapag nakikita ko ang mga katulong sa pamayanan dahil sila ay tumutulong at nagsasakripisyo para sa kapakanan ng lahat. Nai-inspire din ako na maging mabait at matulungin katulad nila. Paano mo matutulungan ang mga taong tumutulong sa pamayanan upang mas mapabuti ang buhay ng lahat ng kasapi nito? Maaring sagot, tumutulong ako sa mga katulong sa pamayanan sa pamamagitan ng pagsunod at pagiging masunurin. Ang bawat kasapi ng pamayanan ay may papel na ginagampanan sa ikauunlad nito. Narito ang mga salitang nabasa ninyo sa ating kwento ngayong araw. Bumbero. Bumbero. Truck ng bumbero. Truck ng bumbero. Sunog. Sunog. Pamayanan. Pamayanan. Sakuna. Sakuna. Sa naunang pagkakataon ay nalaman ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Ngayon ay subukan ninyong mag-ugnay ng mga salita sa mga salitang ito. Halimbawa, bombero, alerto o mabilis. Subukan natin ang iba pang salita. Truck ng bumbero. Puno ng tubig o malaki. Sunog. Nakakatakot o mapanganib. Pamayanan. Maraming tao, magkakapit-bahay. Sakuna. Baha, lindol, nakakasira. Sa ating muling pagbasa ay bantayan ninyo ang damdamin ng ating pangunahing tauhan at ng mga taong nakapaligid sa kanya.
Ang sunog sa pamayanan. Isang mainit na hapon, biglang may usok na lumabas mula sa bahay ni Mang Lito. Mabilis na kumalat ang apoy at nagdulot ito ng takot sa buong pamayanan. Agad na tinawag ng mga kapitbahay ang mga bumbero. Dumating ang malaking truck ng bumbero na puno ng tubig. Hindi nag-atubili ang mga bumbero na pasukin ang nasusunog na bahay. Habang ang ilan ay nagbuhos ng tubig, ang iba naman ay tumulong na ilikas ang mga tao. Matindi ang naging sakuna, ngunit dahil sa tapang at mabilis na aksyon ng mga bumbero, naapula rin ang apoy. Natuwa at nagpasalamat ang buong pamayanan sa kanila. Sa kabila ng takot at pinsalang dulot ng sunog, nagkaisa ang mga tao sa pagtutulungan. Natutunan nilang maging handa at laging mag-ingat upang hindi na maulit ang ganoong pangyayari. Ano ang mensahe na gustong iparating sa atin ng manunulat sa kwentong ito? Maaaring sagot, ang mensahe ng kwento ni Didi ay ang pagiging handa at pagtutulungan sa oras ng sakuna. Mga bata, balikan natin ang kwento. Sabihin ninyo ang pinakamahalagang pangyayari. Huwag kalimutan banggitin ang tauhan, tagpuan, suliranin, solusyon at katapusan ng kwento. Sagot, tauhan ang mga bumbero. Tagpuan sa pamayanan ni Mang Lito. Suliranin, nagkaroon ng malaking sunog. Solusyon, naapula ng mga bumbero ang apoy. Katapusan, ligtas ang mga tao at nagpasalamat ang pamayanan. Ngayon ay tingnan natin ang mga larawan na ito sa kwento. Ano ang nangyayari sa larawan? Ano kaya ang nararamdaman ng bumbero sa pagkakataon na ito? Sagot, ang bumbero ay nag-aapula ng sunog upang iligtas ang mga tao at maprotektahan ang pamayanan. Posibleng nakakaramdam siya ng tapang at determinasyon dahil ginagawa niya ang kanyang tungkulin. Ngunit maaari rin siyang makaramdam ng pagod at kaba dahil delikado ang kanyang trabaho. Sagot, nasusunog ang bahay. Si Billy ay posibleng takot at nag-aalala dahil may sunog. Ang iba't ibang sitwasyon ay nagbibigay sa atin ng iba't ibang damdamin. Narito ang ilang mga sitwasyon na maaaring mangyari sa pamayanan. 1. Hindi nakuha ang basura. Ano ang posibleng maramdaman ng mga tao sa pamayanan? Bakit? Sagot, posibleng mainis o malungkot ang mga tao sa pamayanan dahil kapag hindi nakuha ang basura, nagkakaroon ng masamang amoy at maaaring magdulot ng sakit. 2. Nagkakaisa ang mga tao sa pamayanan. Ano ang posibleng maramdaman ng mga tao sa pamayanan? Bakit? Sagot, posibleng maging masaya at panatag ang mga tao sa pamayanan dahil sa pagkakaisa. Mas madaling maresolba ang mga problema at nagiging maayos ang kanilang pamumuhay. 3. Lahat ng tao sa pamayanan ay tumutupad sa kanyang tungkulin. Ano ang posibleng maramdaman ng mga tao sa pamayanan? Bakit? Maaaring sagot,
Posibleng maging masaya at ligtas ang mga tao sa pamayanan dahil kapag lahat ay tumutupad sa tungkulin, nagiging maayos, malinis at maunlad ang kanilang lugar. Ang mga nangyayari sa atin ay nakapagbibigay sa atin ng iba't ibang damdamin. Maaaring magbago ang ating damdamin sa parehong karanasan. Sa ikalawang pagkakataon, sapagkat alam na natin ang inaasahan sa sitwasyon na ito. Bumuo ng isang puzzle ng pamayanan sa pisara. Magbahagi ng mga pangyayari na nararanasan ng mga tao sa isang pamayanan. Magbahagi ng mga posibleng maging damdamin sa mga sitwasyon na naibahagi. Mga pangyayari sa pamayanan: fiesta, pagtutulungan, pagkakaroon ng kalamidad at paglilinis ng paligid. Mga damdamin: tuwa, pagkabahala, lungkot, pagkakaisa at pag-asa. Basahin ang mga pangungusap at ilagay ang tama sa mga pangungusap na wasto ang ideya na ipinapahayag at mali sa hindi. 1. Ang pamayanan ay binubuo ng mga tao na naninirahan dito. Sagot: tama. 2. Ang pagkakaisa ng mga mamamayan ay makakatulong sa pag-unlad. Sagot: tama. 3. Ang mga bata ay walang tungkulin sa pamayanan. Sagot: mali. 4. Ang tagumpay ng pamayanan ay makakatulong sa pag-unlad ng bansa. Sagot: tama. 5. Ang mahuhusay na pinuno ng pamayanan ay makakatulong sa pag-unlad nito. Sagot: tama. Hahatiin ko kayo sa mga grupo. Bawat grupo ay mag-uusap at magtatala ng mga bagay na nangyayari sa inyong pamayanan na nagbibigay sa inyo ng kaligayahan. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!